sa paglipas nga po ng panahon mga idol, ay unti-unti nga pong nauubos ang mga alamat at naturingang ang kampyon na Pilipino sa larangan ng boxing. Ngunit mayroon pa din namang mga Pilipinong mandirigma mula sa makabagong henerasyon ang magpapatuloy ng legasiya ng mga pinamana at naiwan ng mga alamat nating mandirigma ng bansang Pilipinas. 3-division world champion, may kakaibang lakas at angas sa ibabaw ng lona. Muli na namang umingay ang pangalan ni Casimero matapos nga pong pabulagtain ng kalaban na si Saul Sanchez noong October 13, 2024 na naganap sa bansang Japan. Dahil sa kabila ng mga usap-usapan na mabilis na daw hingalin at ilang rounds lang daw ang itatagal ni Casimero sa laban. Ngunit pinatunayan ng ating kababayan na mali ang inaakala ng karamihan. ではいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、いきなりいったぐらついた、おっとしかし右を入れた、手をついたかどうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、聞いた後に、いやさすがカシメロ、こういう記録ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。そうですね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いやしかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが奪われました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ナイスジャブ。じゃあレフトで左フック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して右手、サンチェスと返した。カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る。サンチェスしのげるか。攻勢一方か、いや返す、いいですね、返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ただタイミング合ってますね、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。しのげるか。止めた。終わった。そして余裕のkung saan hindi pa din ito nawawala ng pag-asa na makaharap ang kinatatakutan ngayon sa Super Bantamweight Division na si 2 times undisputed champion, the monster na Naoya Inoue. Ako ba ikaw yung pinakamalakas? Oy, Naoya Inoue. Huwag kang matakot kay Cuadro Alas, ha? Parang pinapalata mo na talaga na natatakot ka talaga sa akin. Marahil ay may takot talaga itong si Inoue at ang kampo nito dahil kung ating babalikan ang nakaraan mga idol, halos mahigit 2 dekada na ang nakakalipas. Nang unang tumapak sa bansang Amerika, ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, kung saan nabigyan nito ng pagkakataon upang agawin ng corona sa tinaguriang Hand Soup Stone ng South Africa na si Lelo Ledwaba. Isa sa kinikilala na pinakamahusay at kinatatakutan noon sa Super Bantamweight Division noong mga panahon na iyon. Sa katunayan mga idol, ay ito na ang ika-6 na matagumpay na pagdepensa sa kanyang IBF Super Bantamweight title bago nito makalaban ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Ganun pa man, sa kanilang laban ay nanaig pa din ang ating kababayan sa kanyang unang laban sa Amerika.
At dito nga po mga idol, unang nakilala at pumutok ng husto sa buong mundo ang pangalang Manny Pacquiao. Nang durugin niya ang tinaguriang hand soapstone ng bansang Africa na si Lelo Laduaba sa loob lamang ng 6 na rounds. Pacquiao landing Duaba, but here comes Pacquiao again. It's not going to develop like this. You talk about getting old in a hurry. Tanolo Ledwaba looks like an old 29. This guy just hits so hard, and Ledwaba is totally on the defensive. Yeah, and Joe Cortez has seen enough. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao. Ledwaba thought he was... Samantala, pumunta naman tayo sa kasalukuyan. 21 taon na ang nakakalipas mula nang talunin ni Manny Pacquiao ang South African champion na si Lelo Laduaba. Taong 2019 ay isa na namang South African fighter ang napalaban sa isang mandirigmang Pinoy para naman sa WBO World Bantamweight Championship, at ito nga po ang sagupaan sa pagitan ni Zolani The Lastborn Tete at ng kababayan natin si Janriel Cuadro Alas Casimero. Katulad sa naganap sa laban ni Manny Pacquiao versus Lelo Laduaba, kampiyon ulit ang South African fighter at Pinoy ang challenger. Ngunit sa hindi inaasahan mga idol, nangyari na naman ang kinatatakutang ayaw mangyari ng mga Aprikano. Ito nga po ay ang muli na namang maulit ang paghalik sa lona ng kanilang kababayan sa kamay ng mandirigmang Pinoy. Dahil sa loob nga lang po ng 3 round mga idol, ay tinapos ng ating kababayan na si Janriel Cuadro Alas Casimero ang South African WBO World Bantamweight Champion na si Zolani Tete. At the weigh-in. Finish him. Oh, Casimero got him. He's got him with a bot now. He's got him with a body shot. On the chin it was. It was a short right hook to the chin. Southpaw. Right on the temple. Right on the temple. Right, short little right hook right on the temple. And he does it again, doubles it up again, but the first one did all the damage. He jumps in with a body shot, which initially I thought was what had done it, and then he lands with 2 right hands to... And he's in trouble. He's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble, and the referee wants to look at him. He's allowing it to continue, but can Casimero take him out here? It happened so quickly, and he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds, and Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches, and he can't find the clean shot, and he falls down. Tete, I don't think there was a punch which put him down. He just collapsed to the canvas. He's not down recovered from the first time. shot. He's not recovered from the first knockdown. I'm sure of it. Referee asking, is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Zolani Tete stopped by Janriel Casimero of the Philippines, and the big South African favourite suffers a defeat which was... And new WBO Bantamweight Champion of the World, Janriel Cuadro Alas Casimero. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana mga idol, dahil para po sa mga hindi nakakalam, itong si Zolani Tete pala ay naging estudyante noon ng dating tinalo ni Manny Pacquiao na si Lelo Laduaba. Tama po kayo nang narinig mga idol, yung unang boxer na giniba ni Manny Pacquiao sa bansang Amerika ay siyang gumabay pala noon kay Zolani Tete para maging isang kampiyon. Kung mapapansin nyo mga idol, ay halos magkahawig talaga ang sinapit ni Lelo Laduaba at Zolani Tete. Parehong humalik sa lona ng makaharap ang dalawa nating pambato sa palakasan.